Bakit hindi nyo ipinapakita dyan yung binubuntal nyo ang yung ating mga kapulisan? Wala. You are no longer in your sanity. You are beyond. I want ko kung ano naka-influence sa inyo. Kung ano ang utak ng leader ninyo, yan ang resulta ng gawa ninyo. Katulad na ang utak ng aming mahal na pastor at puso ay nasa kayusan. Kaya kung ano yung utak ni pastor, yan din ang utak ninyo. No? Kaya kung ano ang utak nung inyong pastor, gusto nyo din pagtatago ang gawin ni pastor. Grabe kayo dyan, ha, mga kababayan. Nakikita nyo po yung mga pinagsasasabi nitong mga ito. Ano ho, mga bossing? Tuloy ho natin, ha? Tingnan ninyo saan man kayo pumunta. Kaayusan, pagbabago, peace, love. Pero, hindi niyo ma-appreciate. Kasi nga, meron kayong mga malicious intent. Pera. Yun ang inyo. Greed of power. Yan ang inyo. Si Duterte yun. Di ba? Kaya nga gusto niya makabalik sa kapangyarihan. Kaya pilit na pinapabagsak ang gobyernong Marcos para makabalik sa kapangyarihan para mapagtakpan. Yung mga kabulastugan noong panahon na sila ho ay nakaupo. Di ba? Binigyan kayo ng power ng sambayanang Pilipino. Kayong nasa power, lalo na kayo dyan sa Malacanang BBM, you are the president of the whole Philippines. Yung nag-vote sa inyo at hindi nagboto sa iyo, president ka ng buong Pilipinas. You should be the unifying factor of the Philippine At syempre po ang ating Pangulo, presidente din siya nung mga nagrereklamo kay Kibuloy. Presidente din siya nung mga nagsasabi na si Kibuloy ay nang molestya ng kabataan, di umano. Kaya ho yan yung nakikita ng taong bayan ngayon. Patas ang Pangulo. Wala kaming pakialam kung ikaw ay napakalaking tao, napakayamang tao, kung ikaw si Kibuloy, wala kaming pakialam dyan. Kung may nagre-reklamo sa iyo, kailangan mo sagutin, kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo kung hindi totoo. Ganun lang yon, mga kababayan. Simpleng-simple ho. Pero ayaw nilang lumabas sa kanilang lungga. People, pero tingnan yung ginagawa mo. Kung may puso ka, alam mong matino ang aming mahal na pastor. Matino sa mata ninyo. Paano naman kung may ginagawa yung kalokohan sa gabi? Doon sa mga miyembro ng KOJC. Di ba? Ninyo. Tapos panik kaming buong komunidad dito, idadamay ninyo. You are living here peacefully. At mga kababayan, sige. Medyo bibilisan na ho natin ito, mga bossing. Habang sinasabi ho, nagsasalita itong babae na ito, habang nagsasalita po, sabi nila, ganito, no? Kung sino man ang naglagay ng 10 milyon na patong sa ulo ni Kibuloy, hanapin ninyo, dodoblehin namin ng 20 milyones. Bigla ho akong kinabahan, mga kababayan. Doon sa mga taong na gustong tumulong lang sa gobyerno. Alam namin powerful si Kibuloy. Alam namin kayang doblehin ni Kibuloy yung 20 milyones. Bakit to? Si Madam ho ba, mga kababayan? Saan ba yan? Sa KOJC. Under ni Kibuloy yan. Sino sa tingin ninyo yung mag-uutos dito sa tao na ito para sabihin na gawin namin 20 milyones kapag nakita nyo yung tao na nagpatong sa ulo ni Kibuloy? Ano ho ang gagawin nyo doon sa taong yon kapag nahanap, nahagilap? Yun ang tanong namin. Biglang naging interesado kayo doon sa taong nagpatong ng 10 milyones sa ulo ni Kibuloy. Ano gagawin nyo? Gugurgurin ninyo? Bigla ho ako natakot. Bigla ho sabi ko, naku, delikado. Dapat pala talaga hindi ipinakita. Tama yung ginawa ni Secretary Benhur Abalos, mga bossing. Sinabi niya lang, pero
confidential o hindi pwedeng ipakita yung mga taong yon. O, di ba? Kakatakot ho itong mga tao na ito. Alam natin, may power sila na gano'n. Alam natin na kayang-kaya nila yung magdoble. Pero ang katanungan, kapag ka naituro yung mga tao na gustong magpabuya ng 10 milyon para sa pagdakip ni Kibuloy, ang tanong ho, ano gagawin sa kanila? No? Ano ang gagawin sa kanila? Kaya nilang magbigay ng 20 milyones para lang po matunton kung sino yung mga yon. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. Malulupit ito. No? At nabanggit nga din ho niyan, mga bossing, na hindi kami natatakot sa mga barel. Hindi kami natatakot sa mga kung ano-ano ninyo. Handa kaming mategi. Handa kaming mategi. Kahit ano pa yan. So, ibig sabihin, mga kababayan, sa susunod na lusob o sa susunod na pagpunta ho ng mga kapulisan doon sa KOJC, etong mga ito, manlalaban ho. Manlalaban ho, mga kababayan. Kaya ang panawagan natin sa ating Pangulo o kung sino man, sa ating mga DILG, etc., NBI, mga kapulisan, magpakasiguro ho kayo. Magpakasiguro ho kayo. Yang ilang batalyon ho yung pumunta diyan, mga kababayan, nung unang lusob? 3 o 1 o 2? Gawin yung 10 batalyon, no? Siguraduhin nyo na pag etong mga ito nanlaban, wag kayong wag kayong magpapaargabyado. Kung sila unang manakit sa inyo, bambuhin nyo din. Ganyan naman ho yan Kung makikita nyo naman, mga kababayan, sa ibang bansa, kapag argabyado na ho yung mga kapulisan, mga bossing, tao lang din kayo, nasasaktan. Gusto nyo lang naman i-serve yung warrant of arrest. Nasa batas naman yan. Di ba? Tapos, ganyan ang gagawin ninyo. Meron silang mga gulok, meron silang mga itak. Mamaya, hatawin kayo nun. Kayo pa mategi. Di ba? Unahan nyo. Unahan ninyo. Mga kababayan, mga kapulisan, lagyan nyo ng 10 batalyon yan para sigurado kuha yan si Kibuloy. Tapos yung mga lalaban sa inyo, yung mga mananakit sa inyo, nako, huwag kayong papayag. Nagse-serve lang kayo, no, ng warrant of arrest. Batas yung inyong ipinaglalaban. Huwag nyong hayaan na itong mga ito, kayo po ay masaktan. Kayo po ay lapastanganin. Ganyan lang. Kasi parang medyo may pagkaano na ho May pagka-rebelde na ho, mga kababayan yung kanilang mga pinagsasasabi Tipo ho bang hindi na ho papayag ng hindi na papayag na ipahuli si Kibuloy. Mga kababayan. Meron pa ba sasabihin dito si sister? Ma-describe niyo yung feeling ko sa inyo. Kung papasilitain mo lang siguro itong lahat ng mga kingdom citizen, aywan ko lang. Ako pa lang itong unang nagsalita kasi parang puputok ng dibdib ko ba? 7 milyon. Sinasabi ko sa inyo, wag din. Sinasabi niyong 7 milyon, hindi naman daw totoo na 7 milyon kayo. Kakaunti lang daw kayo. Sabi Tapos yung mausog ninyo, bakit wala na? Bakit onti na lang kayo? Anong nangyari? Dahil nga tinatabangan ang tao sa inyo. Tinatabangan ang mga dating supporter ninyo, ganun ang ulit sasabihin. Ito si Kibuloy, ayaw pang lumantad. Ayaw pang ipaliwanag yung kanyang sarili. Ganun ho, mga kababayan. Anyway, mga boss, Chief Amo, sir, kayo na po ang humusga kung etong press conference ng mga KOJC na ito, dapat paniwalaan o tama lang po ang ginagawa ng mga otoridad natin, no? Na kunin si Kibuloy. May reklamo po May mga di umanong minoles siya po Kaya ako yung mga tao
na sumusuporta dito sa mga OTAP supporter na ito, sumusuporta kay Kibuloy, mga wala kayong puso. No? Nandyan yung mga kabataan na nagrereklamo sa kanya. Mga kabataan na minolest siya na, di umano. Umiiyak. Yung mga magulang, kawawa. Tapos nakasuporta kayo kay Kibuloy. Mag-isip-isip kayo. Kung totoo ba na yung ipinaglalaban nyo diyan sa KOJC, kung tama ba yung relihiyon ninyo? Baka puro kayo simba dyan. Puro kayo simba, kademonyohan naman yung mga nasa puso ninyo. Yung pagtatago na lang kay Kibuloy o yung pagkampi na lang kay Kibuloy, kademonyohan yan. Anyway, mga bossing, kailangan ko na pong umalis. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa Mark Ramos Channel. Grabe ha? Ilan na lang tayo? 40,000 na lang? At 300,000 na ang ating subscriber. Muli po, mga kababayan, hindi ko man po kayo na-shout out, pindutin nyo na lang po yung like button dyan para mas i-share ni YouTube yung ating mga content at mga live stream na mga ginagawa ho, mga bossing. At doon naman po sa mga bago pa lang dito sa ating channel, ayan, i-subscribe nyo lang po ang ating channel. And tulungan nyo na din po kaming mag-share ng ating content na mga ginagawa. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.